punta naman tayo mga kababayan dito po sa sinabi ni Juan Ponce Enrile, Chief of Presidential Legal Counsel nitong si PBBM, na kung saan mga kababayan, ang sabi niya kasi dito, kung matatandaan nyo, may mga pahayag kasi etong si Sara. Ngayon, eto yan. Yan. Ito yung source natin ha, News 5. Ngayon, babasahin natin. Sabi dito, the whole nation is a stake. Ibig sabihin, nakasalalay, nakataya. Ngayon, basahin natin itong balita. Sabi dito, nagpahayag ng pagkabahala si Chief Presidential Legal Counsel Juan Ponce Enrile kasunod ng ilang panawagang pagbabago ng rehimen sa bansa. Nais ba natin ang isang matatag na isang mapayapa na lipunan o gusto ba natin ng isang anarkikong kalagayan ng panlipunan? Ano? Mas maging malinaw tayo sa kung ano ang gusto natin. Ilabas natin ito sa hayag at pagdidibatihan nito. At hayaan natin ang buong lipunan na magpasya, dagdag pa ni Enrile, kasunod ito ng ilang kontrobersiyang pahayag ni Vice President Sara Duterte. Ngayon, kung makikita nyo dito sa quote-in-quote, ang nakalagay kasi dyan mga kababayan, sabi ni Juan Ponce Enrile, we are a democracy. We just had recently elected a president and a vice president under our constitution. Now, it seems some people want Arihimi change. If we want Arihimi change, why do not we wait for the national election in 2026? Actually, hindi yan 2026. 2028 national election mga kababayan or 2028 presidential election. Tama nga naman yung sinasabi dito. Ano pa, unang-una, iniluklok ng sambayan ng Pilipino, mga kababayan, ang ating presidente. At iniluklok ng sambayan ng Pilipino ang presidente. Bakit pipilitin na patalsikin ang presidente at baguhin yung rehime? Hindi pa nga tapos yung 6 na taon ni PBBM. Gusto na agad ng kampo nitong si Sara Duterte na patalsikin agad si PBBM. At humantong pa nga sa punto mga kababayan na pinagbantaan pa ang buhay ng presidente. Bakit ba masyadong atat na atat itong mga to? Ako nagtatanong lang naman, bakit ba masyado kayong atat na atat na patalsikin ng presidente sa pwesto? Bakit ba hindi nyo mahintay na matapos ang termino ni PBBM bago kayo bago kayo tumakbo kung gusto ninyong manalo at magkaroon ulit ng kapangyarihan? Bakit kailangang gumawa kayo ng lahat ng bagay na hakbang para lamang mapatalsik si PBBM? Hindi po makatao yan. Mga kababayan, yung ginagawa nilang yan na sinusubukan nilang magsagawa ulit ng panibagong mimol malware. Mga kababayan, na kung saan gusto nilang itula do sa EDSA 1 at EDSA 2 at gusto nilang sila yung pang EDSA 3. Kaso hindi na sumasama yung ibang mga tao. Kaya nga ngayon, tingnan nyo sabi pa dito, or are we that impatient that we want to have the political power now? Let us be very careful about the matter. So much involved. So many people are going to get hurt. Siyempre, marami ang nasaktan. At marami ang nasasaktan dahil sa mga nangyayaring ito ngayon. Dahil unang-una mga kababayan, tingnan yung mabuti bakit maraming nasasaktan? Kasi yung vice presidente, sikat na international. Bakit sikat yung vice presidente? Kasi nagtagumpay siya na takutin yung mga investor ng ating bansa dahil sa kanyang pagbabanta sa buhay ng presidente. Saan ba naman kayo nagkatala? International, nasa iba't ibang pahayagan na ang sinabi ng ating vice presidente mga kababayan, at yung mga sinabi niyang yun ang isa sa pwedeng maging dahilan para matakot yung mga investor na mag-invest dito sa bansa natin. Dahil ultimo ang tingin nila, ultimo yung vice presidente, hindi kasundo yung presidente. At yung vice presidente nagbabanta sa buhay ng presidente. Kaya tingnan yung mabuti mga kababayan. Tuwan-tuwa pa yung mga DD-set na yung kanilang vice presidente mga kababayan, sikat na, international. Pero hindi nila alam, sikat yung vice presidente nila, international, pero pangit yung imahe. Di ba mga kababayan? So tama nga naman ito. Kaya marami ang nasaktan dahil yung vice presidente nagbanta at gustong mawala ang buhay ng presidente. Kasi nga naman, pag nawala si PBBM, automatic, sino ba naman mga kababayan yung papalit? Di si Sara. Diba? Yan yung matagumpay mga kababayan
na pagpalit ni Sara kapag ka nawala si PBBM. Sabi pa dito ni Juan Ponce Enrile, mga kababayan, the whole nation is a stake. Ibig sabihin, ang buong bansa, mga kababayan, ay ang nakasalalay. Ano po? So ngayon, maliwanag naman. Yan po yung sinasabi ni Chief Presidential Legal Counsel Juan Ponce Enrile dun po sa mga naging pahayag ditong si Sara. Bakit nga naman hindi maghintay? Bakit hindi hayaan na tapusin muna yung termino ni PBBM? Bakit atat na atat at gutom na makuha yung kapangyarihan ng pagiging presidente? Di ba, mga kababayan? So ngayon, kung titingnan nyo, yan po yung naging pahayag nitong si Juan Ponce Enrile. Ngayon, punta naman po tayo dito, mga kababayan. Eto, bakit nga ba etong mga Duterte, mga kababayan, ay nagmamadali na patalsikin sa kapangyarihan etong si PBBM? At bakit nga ba masyado silang mainit ngayon? Ano po, at nagagawa pa ng Vice Presidente na pagmumurahin ang presidente, mga kababayan, at manira ng kung ano-ano laban kay PBBM. So ngayon, eto, pakinggan po natin etong sinasabi dito sa Bilyonaryo News Channel. Ang nagsasalita po dito itong si Sir Ronald Llamas. Siya po yung magpapaliwanag. Kasi ang sabi dito, ang mataas na emosyon ni VP Sara Duterte humantong sa pagbabanta. Bakit daw? Eto, pakinggan natin kung ano yung mga dahilan. Itong nangyayari ngayon, Sek, sino mga yari dito? Parang kanina pa natin Kaya pinag-uusapan nga, to, simula pa lang buong segment, yari Parang na. buong segment, yari Oo, ka eh. oo. Pero, ang nakikita kasi natin dito, tatlong Damocles sword Yan, oo. na sa ulo ng mga Duterte. nakahang. Diba? Nakahang yan. Nakahang na palapit na ng palapit. Tandaan nyo ha, yung tatlong nakalagay sa ulo ng mga Duterte na nakahang, na palapit na ng palapit. Ano yung mga yon? Pakinggan natin. At bumababa ng bumababa. No? Malapit na sa bumunan. Ano yung una? Possibility of impeachment. Yan, No? wow. Tingin ko ay may sapat na silang premise para ito ay ituloy. Timing na lang dahil tinatapos pa yung national budget. At in an election year, ayaw nila ng reenacted budget. oo. Ikalawa, yung ICC, na mismo yung Executive Secretary naglabas na during the last Quadcom hearing na hindi namin pipigilan yung implementation kung anumang international warrant ang ilalabas ng ICC. Lalo na kung ang mag-i-implement nito ay Interpol. Yan, At mismo yung presidente nagsalita. Kung gusto mo naman palang pumunta doon, na sinabi ni Digong na ang tagal naman. Kung gusto mo naman pumunta talaga sa ICC, hindi ka namin hahadlangan. Alam Kasi 'di ba nagyabang nga itong si Duterte, mga kababayan, nung nasa Quadcom hearing, na kung saan, mga kababayan, gusto mo nga ako pa pumunta doon eh. Kung ano naman, mag-imbestiga na lang sila dito kahit kinabukasan pa. 'Di ba yan yung sabi ni Duterte, mga kababayan? Ngayon, sumagot etong si PBBM. Ang sabi ni PBBM, kung gusto niya magpaimbestiga, magpasakop sa jurisdiction ng ICC, di malaya siyang gawin yon. And then sumagot din naman, nagbigay din naman ng statement, mga kababayan, etong si Bersamin, na kung saan sinasabi niya, nitong si Bersamin, mga kababayan, na kapag ka Interpol, sa Interpol pinadaan yung arrest warrant, walang magagawa ang Pilipinas kung hindi gampanan natin yung obligasyon natin. So kung sakali na itong Interpol ang gumana, mga kababayan, wala tayong magagawa kung hindi maki-operate. Ano po ngayon, ipagpatuloy pa natin. mo naman ang presidente, hindi naman madalas magsalita yan, di ba? correct, No? So, yan, yung sa ICC. Ikatlo, mga kaso. Yan. Ito yung mga sinampan ni Trillanes. Plunder, drugs, pogos, no? Hindi lamang sa dating presidente, kundi kasama ang vice president. At kasama yung kanyang asawa, si Mads Carpio, at yung kanyang kapatid. No? So, ito, pag sinimulan na itong mga kasong ito, ay karamihan dito ay non-bailable. Yan. No? Yan. So, ito ay Damocles sword na nakatapat sa ulo ng pamilyang Duterte, no? Kaya hindi nakakagulat itong pangyayaring ito dahil survival nila ang nakataya rito. So hindi lang ito simpleng changing the narrative toothpick, Yan, no? Sabi ng anak aking mo. bunso, no? Changing the topic toothpick, no? Ay kundi ito ay talagang
may hinahanap na trigger. No? Dahil nga survival nila nakataya at ito ay hindi taon. Ang threat na ito, baka linggo o buwan, pinakamahaba na. So kailangan meron silang gawin ngayon. No? So hindi lang ito changing the narrative, kung hindi looking for a trigger to create yung sinabi ni Pero mga kababayan ha, sabi ni Atty. Conti kasi bago matapos yung taong ito, baka lumabas na yung arrest warrant laban kay Duterte at dun sa mga kasamahan nitong si Digong. Pero ayon naman mga kababayan doon sa panaginip natin, sa mahiwagang mikroponong ito, parang yung kalbo ata yung mauuna. Parang yung kalbo ata, mga kababayan, yung mauuna. Abangan nyo yan. Digong noong January 28 sa Davao, an uprising, Yan. a mutiny, Yan, no? oo. Even secession, no? correct. Yun yung trigger na hinahanap nito. Ngayon, meron ba silang mamobilize? Nakita natin yung Maisug, Yan, medyo oo. nag-fizzle out, no? Nakita natin yung That is the question. people power ni ex-human rights Nako, lawyer Harry Roques doon sa EDSA Shrine. Pinapili. Na 5 tao ang dumalo at hindi na uli na ulit, no? So, nakikita natin, kaya baka meron silang kinakausap na mas malaking grupo Yan. sa trigger na ito. Pero duda ako, dahil kung meron kang trigger na people power o pricing, ang habol mo, kumilos yung military. Tama. Duda ako, nakikilos yung military. Dahil Kasi yung isang military component yan. won't support a pro-China political project. No, hindi susuportahan ng military ang isang pro-China na grupo o pamilya. No? Ngayon mga kababayan, eto kasi yung ginagawa ng mga yan. Gusto nilang matrigger yung ating Armed Forces of the Philippines. Nasamahan sila mga kababayan na patalsikin itong si PBBM. Kaso nga lang, alam niyo kung ano yung problema ng mga to? Kaya dire-diretso yung kanilang pagsasagawa ng kung ano-ano mga rally dyan. Gusto nilang makuha yung suporta ng Armed Forces of the Philippines. Kaso nga lang, hindi susuporta sa kanila ang Armed Forces of the Philippines dahil unang-una, hindi sumusuporta ang ating mga kasundaluhan sa mga pro-China. Alam nyo naman mga kababayan yung sinusuporta ng mga DD-shot na yan. Yung iba dyan, mga pro-China na tahimik kapag ka binubuli yung ating mga kasundaluhan doon sa sarili nating teritoryo. Kaya nga malabong suportahan yan ng ating mga kasundaluhan. Kaya nga kung makikita nyo, ilang beses na ba silang nagsagawa ng mga mimol malware na yan? Yung sinasabi nila na 7 million, naging 7 millions mga kababayan. Hindi nga sila makapag-trigger sa napakaraming tao na samahan sila na magparami dyan sa EDSA. Tapos ang ginagawa nila para makakuha ng mga sasama sa kanila, kasi yung iba, the more na kumukuha sila ng kanilang mga kasama, nababawasan naman sila. Kasi ang katuwiran ng iba, nagugutom daw. Ang katuwiran naman ng iba, mga kababayan, naiinita, napapagod. Kaya nga kung makikita nyo, saglip na parami sila, pakonti sila. Kaya nga nung mga nakaraang buwan, di ba nagmamakaawa na si Roque, nasamahan sila at wag silang iwanan. Ano nangyayari mga kababayan? Saglip na yung kanilang mimol malware padami, ang dumadami lang yung mga vlogger ni Digong. So sino ngayon yung bayaran? Di ba ipagpatuloy pa natin? Yun yung mahihirapan sila. Yung isang Damocles sword na sinasabi mo, Sek, yung nakahang sa kanila ICC. Kasi recently, naglabas na ang ICC ng warrant naman kay Netanyahu. So possible ba na kung may ganon, malapit na rin ang para kay dati Pangulong Duterte? Oo, dahil nandun tayo dun sa normal na proseso ng ICC. 7 taon. 7 taon. Case build-up, no, research, no, gathering of evidence. Nandun pa tayo. At, pero nasa bandang dulo na. Kaya hindi ako magugulat kung lalabas siya next month. Naku, yan na. No? Or in couple of months. Couple of months. No? Dahil mapapahiya naman yung ICC. At Tama. tingin ko, may ganun ding indication ang Malacanang. Kaya nagsalita na, naglabas na ng statement ang executive secretary at no less than the president Yan. nagsalita na. Hindi naman din sila magsasalita ng ganyan nang wala silang nararamdaman. Naman. Kaya medyo maraming mayayari dito. Yan, no? Maraming mayayari dito. Pero yung latest na nangyayari, si Piatos. Si Piatos, oo nga pala. Actually, nag-research ako eh. Oo. Binalikan ko yung 400 taon ng ating kasaysayan. No? Wala akong makitang Piatos. Wala kang makita. Wala akong makitang Piatos. No? Kaya baka ibang multiverse yan. Tapos may butas, tumalon dito, tapos pumirma ng mga cheque. Yan. Diba? Tapos bumalik ulit doon sa kanyang may multiverse. wormhole. Pero wormhole, no? At saka mga kababayan yan din kasi yung dahilan. Sa totoo lang, bukod dun sa
syempre na-contempt yung kanyang lovers, yung lovers ni Fiona, mga kababayan, ang isang naging dahilan din kaya nanggagalaiti itong mga ito at humantong pa sa punto na itong si Fiona ay nagmumura at nagbabanta na sa presidente dahil hindi nila maipaliwanag itong si Piatos. Etong si Mary Grace o Mary Jane Piatos, mga kababayan, hindi nila maipaliwanag yan. Napakasimple lang naman para matapos lahat ng to. Lagi ko tong sinasabi sa inyo, mga kababayan, umattend ng hearing, mag-under oath doon, ipaliwanag yung mga sumablay or yung mga resibo, mga kababayan, na halos magkakapareho yung pirma, tapos yung iba naman, magkapareho yung pangalan, pero magkaiba naman yung pumirma. At ipaliwanag nila, dalhin itong si Sara Duterte, etong si Mary Jane o Mary Grace Piatos, dyan po sa Kamara, sa Congress. Ipresenta niya kung sino ba talaga yon. Alam niyo, mga kababayan, damor na hindi lumalabas, etong si Mary Jane o Mary Grace Piatos, alam niyo kung sino yung nasa isip ko na Piatos? Si Fiona. Yan yung nasa isip ko, mga kababayan, kaya hindi nila mapalabas at mapaultaw etong si Piatos. Ngayon, ipagpatuloy pa natin. Dun sa ako. Kaya yun yung hindi natin mayari eh. Si Piatos. Si Piatos, Dahil mahirap. mukhang ibang universe Mahirap yung matagpuan. pinanggalingan. Yung pangalawang Damocles, impeachment. Ikaw na nagsabi, di ba? Kasi pag impeachment, doon magbubukas, doon magiging Yan, sabi nga dito, si Zulayka, si Mary Jane Piatos, si Kokoy Villamin, si Sara. Kaya nga, dapat ipaliwanag nila yung mga taong yan. Kasi yung mga taong yan, mga kababayan, yan lamang yung makakasagot ng lahat. Kung hindi nila mapapalabas yung taong yan, ibig sabihin, kaya gumagawa sila ng mga ganitong klase ng drama kasi iniiwasan nila. Iniiwasan nila na harapin at sagutin yung totoong issue kung saan napunta ang pera ng taong bayan. Pagpatuloy pa natin. illegal, Yung doon mabubuksan AMLA. yung AMLA. Yung AMLA. Na yung joint account, hindi ng misis, ng anak Wala pwede. na diyang bank Oo. secrecy laws, Oo. no? Kaya very compelling yung impeachment na yan. Dahil yung ibang mga kaso na nakaamba, no, magkakaroon ng ebidensya. Yun. Kaya dikit-dikit yan eh, Aha. di ba? Dikit-dikit yan. Kaya hindi ako magugulat, no? Pero minsan nagugulat ako eh. No? Pero hindi ako magugulat kung yan ay mangyayari sooner than later. No? Dahil ito ngayon ay labanan for the jugular. Eh. Yan. No? Nakikita mo yung mga Duterte going for the jugular Yun na. of the Marcoses, no? Of the Romualdeses. At ito namang Malacanang also beginning to go for the jugular. Yan na, No? Kaya kung sino yung mauna, Yan. yun yung mananalo. Tama. At Pero kung hindi yan mangyayari next year. Yan. Hindi yan mangyayari sa 2028. Mangyayari yan much sooner than later. Yan. At kung sino ang matatalo sa jugular na yan, sabay na tayo magsalita ulit. Yari ka! Mga kababayan, napakaganda ng paliwanag dito ni Sir Ronald Llamas, mga kababayan. Kasi unang-una, kaya nagkakaganyan, yung sinasara Duterte na yan, kaya nagagalit na, ipinapakita na yung kulay sa publiko kung paano magmura, kung paano mangalipusta ng presidente, mga kababayan. Kasi nga, kinakabahan na sila. Sinisingil na kasi sila, mga kababayan. Unang-una, yung kanyang tatay sinisingil na. Dulot ng kanyang maling pulisiya. Yung kanyang war on drugs, mga kababayan, na ngayon, ang nasa sa isip ng publiko, ng taong bayan, sacrificial lamp yung ginawa. Yung mga tao na mga pobreng katulad natin na binawian ng buhay nung panahon ng Duterte administration, mga sacrificial lamp lang yon para mapagtakpan yung ginagawang anomalya di umano nitong sina Michael Yang. Ngayon, mga kababayan, yung isa pa dito kaya nanggagalaite etong si Sara kasi hindi nila maipaliwanag kung sino yung si Mary Jane Piatos at yung si Kokoy Villamin. Mga kababayan, na dapat naman talagang ipinapaliwanag sa taong bayan. Kasi ang taong bayan ngayon nakatutok eh. Hinihintay ng taong bayan yung sagot ni Sara Duterte kung paano nalustay at nagasta ang pera ng mamamayan.